Nandito na ang biggest flex ng telebisyon. Ang pinakabagong tagisan ng bilis, lakas at liksi. Palakasan na ng utak, puso at katawan. Oras na! Game na? Ito ang Sports Time. Grabe yan yung mga performances ng mga athletes on the last episode. Ang bibilis. Kahit magkaibang course, makikita po namin yung sobrang pagka-competitive nila. Gusto talaga nila ipakita kung sino ang the best siguro. Totoo, kahit nga ibang sport sobrang iba yung strengths and weaknesses ng isa't isa. It's exciting to see who will go up on top, Paeng. Yes, that's true. And who wants to be the first Sports Time champion? And speaking of who wants to be the first Sports Time champion, papasok na natin yung mga experts natin. Oo nga, Dean Kiko, pasok! Welcome back to a brand new episode of our first ever obstacle course reality TV show only on TVUP on Signal Cable Channel 101. So kasama pa rin po natin ang ating resident analyst and commentator, si Professor Bert Madrigal mula sa UPCHK. Magandang araw, Dean Kiko, at great to be here in Sports Time. Okay, so Sir Bert, I think new challenges and new set of participants awaits us for this episode at makikita natin kung ang kanila bang mga times na maipapakita ngayon ay kasing bilis ng mga nakalipas na participants natin. Tama. So ngayon po ay magkakaroon muna tayo ng isang maikling TV break. Welcome back again to Sports Time. At ngayon, Sir Bert, ay matutunghayan natin at ipapakilala sa atin ni Yani ang ating new set of participants. So going to the first athlete now. Hi, my name is Jacinda Alana Hicks Bora, and I'm in College of Engineering. I'm taking up BS Computer Science, and I've been playing in UP for 2 years. I'm in the women's football team, and sports for me is a way to release kept energy inside for too long, and it's one of my passions, football. The pull-ups and the dips, because I don't really use my arms, but yeah, that's the most challenging part for me. The pico and the monkey bars. Yeah. They're intimidating because a lot of them actually beat the top time. You guys are doing great. I hope I can do great as well, and good luck. I hope you guys end up in the finals. Okay, I have Jazzy here with me from football. Jazzy, what do you think is gonna be your favorite obstacle in this course? Probably the pico one. Why the pico? Because I'm just gonna run. Okay. Handa ka na ba, Jazzy? Yes. Okay, Dean Kiko, ang unang participant natin ay galing sa women's football. Ang patimpalak na ito ay puro babae. First ever na babaeng competitors natin. Aba, si Jazzy from Jazzy. the women's football team. Mukhang kaya-kaya niya ang body weight, Sir Bert, ano? Tama. Mukhang characteristic ng football players, malakas ang legs, ang lower body, no? She'll fly around, no? We'll see that. Dito pinapakita niya yung coordination niya at saka yung lakas ng grip niya sa monkey bars. Okay, going to the tricep dip. Oh, medyo nahirapan siya doon sa kanyang triceps at deltoid muscles. Tama. Okay. Sa babae, Sir Bert, mas konti lang ang repetition sa kailangan. Para sa pull-up, actually, tigi-isang rep lang. At nakikita natin, medyo may kaunting challenge kay Jazzy, yung kanyang pull-up bar execution. I think she will be penalized for that kasi hindi niya na-complete fully. No?
So going to the chest press extension, walang problema. I think lalo na dito, no? Ang mga football players, kilalang malalakas ang kanilang abdominal and core strength. At magagaling ang coordination. Makikita natin yan sa susunod. Yan, so activities na yan, napakadali para sa kanya. Hindi na kailangan pag-isipan, di ba? Kasi likas na skill nila yan sa paglalaro ng football, ano? Tama. Shifting from one direction to the other. Yung agility and coordination skills. Medyo hindi rin siya nagmamadali. In between, in between. Medyo taking her time. Now she's cleared the rope section, going down to the tire section of our wall. Okay. At transitioning to our balance beams. Tingnan natin kung gaano niya kabilis gagawin ito. Kita naman natin, ginagamit ang upper extremity and arms to aid in her balance in traversing the beams. Okay, at ang panghuli ay ang vertical pole. Tingnan natin kung gagaling ba siya sa palo sebo, kung mag-compete siya ng palo sebo. Okay, so again, her attempt in the palo sebo vertical climb. Yan. Okay, malakas. Okay din, no? Kaya-kaya niya yung upper body niya as we mentioned earlier. Consistent ang pace niya. Alright, very good. That was a good attempt from Jazzy of the women's football team. Ang kanyang official elapsed time, Sir Bert, ay 2 minutes and 26 seconds. Sayang, no? Mabilis sana, kaso meron siya mga na-incur na halos 6 seconds. Kamusta naman yung run nyo? Nakakapagod. How do you think you did? I think I did okay, but I just can't pull off the pull-ups. So I'm guessing that was the most difficult part for you. Yes, it was. Okay, so what was the easiest naman part for you? Since, of course, football, you guys have you do a lot of kind of exercise. So what was easy for you because of football? I think maybe the balancing and the monkey bars. Okay, great. So I hope we're very happy with your run. Thank you. Okay, thank you, Paeng and Jazzy, our first ever female contestant. Kitang-kita natin, no, na masayang-masaya si Jazzy dun sa kanyang ginawang performance. So, and I think that shows you of the character of our student athletes when facing some challenges. Yes, no? Particularly yung women's football team. Okay. Masasaya sila. Very good. So ngayon ay papunta na tayo para makilala natin ang ating second participant for today's episode. Hi, I'm Berzela Nipa from College of Human Kinetics and taking Bachelor Sports Science. My sport is track and field, and I've been playing first time in this year. For me, sport is enhancing physical fitness and mentally, and also gain healthy lifestyle. And mostly sa throws, yung wala po kaming masyadong endurance, pero nasa strength and conditioning po kami. I think pull-ups and sa gulong. Yun po. For me, I give it a 100% po. Ngayon po, prefer ko talaga to for this season. Para, ayun po, makuha ko po yung goal ko. Ngayon, magpapakitang gilas na si Crizel from track and field. Okay, as a thrower, Crizel, ano sa tingin mo yung advantage mo or yung strength mo papasok sa ating obstacle course race? I think as track and field po, yung advantage ko po is power and strength po. Saan mo magagamit yan dito sa ating obstacles? Sa pull-ups and dito po sa rows and sa pull po. Handa ka na ba, Okay, Crizel? Dinky ko, ang ating susunod na Alright, good competitor luck! ay mukhang stocky. Oo. Galing siya sa women's rowing team. So, second participant, no, I think she's from the women's athletics team na throwing event. Throwing event. No, I mukhang see. shot putter at javelin thrower si Crizel. Okay, traversing the monkey bars. Medyo nahirapan siya ng kaunti. Taking her time in the transition
from one obstacle to the next. Mabilis yung performance niya, although half lang yung kanyang dips. Maganda yung tricep dip niya, no? Ngunit mukhang may violation din. Okay, kayang-kaya niya kahit papano ang kanyang body weight sa pull-up. We remember, no, in the females, 1 rep lang ang kailangan, no? So, sa chest press, going through a breeze, walang problema. Napakita ni Crizelle yung kanyang angking lakas dahil sa kanyang training sa athletics. Pero strategy-wise, parang mabagal yung kanyang transitioning from one obstacle to the other, no? Malaki pa sanang maaaring ibilis ng time niya kung medyo meron siyang sense of urgency. Pero ito, but at least ito yung magpapatunay ng katagang slow but sure. Slow but sure, tama. Oo. Ayan, in fact, sigurista yung kanyang pagbaba. Okay, dahan-dahan. Nakababa sa tire section ng wall. Transitioning to the balance beams. Kung mapapansin mo, Coach Kiko, pareho yung structure niya katulad ng mga nauna nating episode. Nung isa nating, no? Tama, natatandaan ko yung ating lifter mula sa ating pep squad. Halos very similar ang physique sa kanya, no? Okay, going to the last section. Pero dito, maganda yung combination ng upper body and lower body strength ni Crizelle. Tama. Okay. And kayang-kaya niya. Ang official time ni Crizelle ay 2 minutes and 7 seconds. That's a lot faster from the first participant. Pakinggan natin ang panayam ni Paeng kay Crizelle. Kamusta man po yung run nyo? Mahirap po, tsaka challenge po. Ano yung pinakamahirap na obstacle para sa'yo dito? I think ito po yung fall. Yun talaga yung panghuli talaga. Bakit? Bakit kaya ito? Kasi ang bigat din yung katawan ko. Tsaka syempre pagod na kayo from. Opo. Sa ginagawa niyong training everyday, of course sa sport mo, ano yung obstacles dito na madali lang para sa'yo? Power and strength po. Kasi I'm a track and field physically po. Throws. Okay. So most of the time training namin we're in upper body. So I hope naman you enjoyed your run. Enjoy naman. Opo. Okay, thank you so much. Okay, thank you Paeng. So Sir Bert, nakita natin yung counting improvement of times doon sa second participant from the first na female participants natin, no, for today's episode. With that, we'll pause for a break and we'll meet the other contestants when we resume. Welcome back to Sports Time. So nakita na ho natin ang ating first 2 participants. Yani, let's meet our third participant. I'm Martine Francisco from the UP Varsity Softball team. I am currently studying Bachelor of Sports Science. I've been playing for the UP team for a year. For me, the importance of softball has been quite big, I'd say, as it's taught me how to be more competitive and how to work with people around me. I think it will definitely test my physical abilities. Although they say athletes should be able to do all events, I think I'd still struggle with quite a few. I'm a very competitive person. I think it's really my physical ability to perform each activity that will hinder me, if ever. It's very daunting seeing all these athletes, as I know a bunch of them are very strong and we're all in shape, so I think it's going to be a challenge. Alright guys, I'm with Martin from softball. Okay Martin, which obstacle are you excited to try out? I'm excited for the monkey bars. Okay, starting it strong, the first obstacle off the bat. Why do you want to try the monkey bars? It's something from childhood, it's something familiar. Okay, Martin, handa ka na ba i-conquer ang ating sports time obstacle course? Yeah! Good luck! Okay, Dean Kiko, dito ulit tayo. Makikita natin ang ating susunod na participant na nanggaling sa UP Women's Softball Team. Our third female participant.
Yes. So, siya si Martin mula sa women's softball team. Makikita natin, Sir Bert, medyo mahaba. ang kanyang physique ay similar to the volleyball players, no? Yes, well, at sa ngayon nakikita natin na nagagamit niya yung kanilang mahabang arm length Okay. sa monkey bars. So, that was advantageous for her, no? Para sa obstacle na yon. Pero dito, medyo dahil sa mahaba yung arms, medyo nahihirapan siya sa dips. Correct. Lugi Challenge din para siya. sa kanya. Kasi Oo. mas malaki yung distance travel ng kanyang upper arm Tama. for the tricep dips. Okay. Okay, transitioning para sa pull-ups. Ups. Walang Okay, problema sa low nakaya section. na. Going to the high pull-up. Challenge din yung paglipat mula Tama. sa Oo, sasabihin ko na eh. Oo. Medyo maraming time na na-waste siya doon. Okay. Kaya niya yung isang repetition na requirement. At nakita natin, masaya siya nagta-transition from one station to another. Medyo bakas na bakas yung kasiyahan kay Martin habang ginagawa niya yung iba-ibang mga obstacles. The usual curl-ups na walang nahihirapan na atleta. Dapat. Simulat sa pool. Nakita naman natin, no? Ang execution sa curl-ups ay kayang-kaya ng lahat. So, medyo nakakapagsabi na maganda ang kanilang abdominal strength. Oops, medyo sumabit yung kanyang paa. Okay. Pero okay naman yung kanyang movement. Eh, papunta na siya dito Going sa up to the rope section of our wall. Okay, mahaba ng Ang haba ng stride leg kanyang niya, di ba? lower extremity. So, nagamit niya rin yun to her advantage. Okay, disembarking from the last tire and transitioning to the balance beam now. Okay, slow but sure. Oo, medyo matagal ang kanyang execution dito. Oops, at medyo nahulog pa. So retake, no? Restart from the beginning. Basta nahulog ang isang participant. Okay, yan. Successful siya dun sa second. Oo, pero makikita mo, binagalan niya na, no? Na. Mukhang natakot na mahulog ulit. Okay, going to transitioning to the last obstacle. Our Palo Cebo climb. Gamit niya yung mahabang arms niya sa pag-pull ng body niya, diba? Oh, medyo strategy-wise. Maganda ang kanyang upper body strength. Yes, Okay. upper body dominant yung skill na ginawa niya. Correct. So that's a good time. But in total, Martin's time from the UP Women's Softball Team is 2 minutes and 42 seconds. Pakinggan natin ang panayam ni Paeng kay Martin. Kamusta naman yung run mo? Oh, it was tiring. So much more tiring than I thought. So what obstacle here did you have the most difficult time on? The one that I have to run through the tire, my shoe kind of got stuck. So that caused delay, but I don't think it was a big delay. You still did a pretty good time, I believe. So because of your training, of course you train regularly. What obstacle was the easiest one for you because of your training? I think the ones that required body weight, so like the pull-up, the dips, and the sit-ups. So mostly all the body weight exercises were a breeze for you. Okay, great. So I hope you had a good time naman in the obstacle course, and I hope your time was as good. Thank you. Thank you. Okay, so salamat Paeng and Martin from the women's softball team, no? So from the explanation of Martin, ang daming nasayang na mga pagkakataon that could have made her times a little faster sana. Pero okay lang yan, at least nakita naman natin na nag-enjoy siya habang ginagawa niya yung kanyang run dito sa ating obstacle course, no? So we're down to 3, going to our next and 4th participant. So Yanni, back to you for our 4th participant. Hi, my name is Neil Jasper C. Salvador from College of Human Kinetics. I'm currently taking Bachelor of Sports Science, and my sport is track and field, throwing events specifically, and I've been playing for 2 years now in my UAP career. So
sports for me is a very fun thing to do and it gives me happiness whenever I do it. Sa event ko or sa sports ko, kayang-kaya naman po. Siguro basic lang sa akin pero challenging pa rin. Feeling ko yung pull-up or dito sa pole, umanda kayo. Kayang-kaya ko to. Ngayon, sasabak na si Neil from track and field sa ating obstacle course. Neil, anong advantage ng mga track and field athletes for our race today? Feeling ko advantage ng mga track and field is explosive sila sa lahat ng exercise. Okay, handaan namin ang sarili namin sa explosiveness mo later on. Handa ka na ba, Neil? Handa na! Alright, good luck! Okay, Dean Kiko, matapos ng dalawang female competitors natin, ang susunod natin ay isang lalaki na nanggaling sa athletics team. Siya ay isang thrower by the name of Neil. Tatlo yun. Tatlo yung unang female, Sir Bert, no? Yung mula sa football, tapos women's athletics, and then softball. And then now, Chris from the men's athletics team. Walang problema ang monkey bars kay Neil. Napakalakas din na execution niya ng kanyang tricep bars, no? So kitang-kita natin, pati yung muscles niya, very defined yung triceps, no? Oh, very easy ang kanyang pull-up bars, parang no? humihingi pa yata sila ng iba pang dagdagan pa ng repetition kasi masyadong madali. Parang daling-dali, ano? At saka ito, Prof. Bert, makikita natin, mabilis yung kanyang transitioning from one obstacle to the next. So, definitely, magre-reflect ito sa final time niya mamaya, no? Mapapansin natin na yung physique talaga niya ay representative ng isang malakas na atleta, naman. Tama. From the men's athletics teams, and I believe he's a thrower, no? So, siguro, ang mga events yan ay javelin at shot put. Okay. Very coordinated din sa movement. Konting misstep doon sa tire section, but just the same, naka-recover naman ng maayos. Okay, going up to the rope wall. Mabagal siya ngayon. Sana ay bilisan pa niya ng konti para mag-vie siya for the... Tinalon niya na yung tire section. Ang gandang strategy din yun. Okay, na-regain yung balance. Okay, tingnan natin ngayon yung last event. Going to the last obstacle. Tingnan natin kung gaano niya kabilis. Palagay ko kasi mabilis talaga niya gagawin to. Uy! Ang ganda ng attempt niya sa ating Palo Cebo. Nung estudyante tayo, ang tawag dyan sa ganyang atleta ay mamaw. Sobrang lakas. So, Mama Ways from Neil traversing the last obstacle. And yung kanyang attempt ay so far pinakamabilis sa episode na ito, Sir Bert. Tama. Elapsed time is 2 minutes and 6 seconds for Neil. Pakinggan natin ang interview ni Paeng kay Neil. Grabe parang ang bilis ng time mo dun sa bodyweight exercises Nakakahingal nga po eh. So, yun, kayang-kaya naman. Yeah. So ano para sa yung pinaka-challenging dito sa obstacle? Ito po sa pole. Bakit naman? Parang hirap niya i-grip pataas. So, saka syempre hingal ka na nun. hingal na ako. So without saying, of course, as everyone have seen, doon sa bodyweight, pull-ups, dips, easiest part for you. Yeah. Because? Malakas yung upper body ko, feeling ko yun. So, parang naging basic siya. Yan. Dahil sa everyday training nyo rin. Yes. Okay, great. Salamat sa... I hope you had a good time din sa course. Okay. Thank you. Okay, thank you, Paeng and Neil from the men's athletics team. So after 4 participants, nakita natin yung performance ng ating first 3 female athletes, followed by Neil of the men's athletics team, posting so far the fastest time of 2 minutes and 6 seconds. Your thoughts on this, Sir Bert? Well, pinakita lang ni Neil at nung ibang babaeng participant na yung strength ay isang dominant characteristic para sa mga events ito. Okay. Si Neil ang nag-personify ng qualities na yan. Okay. Mabilis, malakas, at maganda yung technique. And dahil dun sa nasabi mong yon, outright,
siya yung may pinakamabilis na time so far. Yes, tama, So, tama. after watching 4 participants, let's now pause for a break. And we're back dito sa Sports Time. After 4 participants, we'll now witness our number 5 competitor for today's episode. Yani, please introduce the 5th participant. Hi, I'm Carl William K. Mangiwet. I'm from College of Human Kinetics, and my course is Bachelor of Sports Science. And I'm a varsity here in UP for 2 years now. And my sport is table tennis, by the way. And for me, sport is fun because it enhances my physical fitness. And yeah, I've been taking this kind of obstacle course when I was in high school, so parang may experience na din. So I think more on the upper body, like for example yung pull-ups, yung sa tricep dips. Kasi season kasi namin ngayon, and hindi kami nakafocus more on sa strengthening ng katawan, more on tables lang kami. I think so, mabilis po ako sa aking lower body. Ayan, may konting explosive naman din po at some point. Alam ko po na lahat po kaming athlete, pero one thing's for sure, mas lamang po ako sa puso. At kasama ko na ngayon si Carl from Table Tennis. Carl, ano sa tingin mo yung magiging challenge dito sa obstacle course race at paano mo siya pinaghandaan? I think yung maging challenging po dito is yung sa dips, tapos sa pull-ups kasi po sa table tennis hindi po kami ganun ka-explosive sa upper body. Ayan. Okay. So, pero kaya naman po. I think nothing is impossible, so I think kaya. Tama! Okay! Handa Okay, ka na ba? ang susunod na competitor natin ay galing sa men's table tennis. Okay, our last participant for today's episode is an athlete from the men's table tennis team. Medyo parang magaang ng konti ang athlete na ito, Sir Bert, ano? Tignan natin if it will be advantageous to him. Makita natin na ang table tennis ay isang precision sport. Tingnan natin paano magfe-fair ang isang precision sport sa competition na ito. Okay. So, clearing the last monkey bar, pero nakita natin na medyo taking his time dun sa kanyang pag-course ng pag-traverse dun sa course obstacle na yon. Sa dips niya, actually, surprisingly, napakalakas ng triceps niya. Slow pero strict ang kanyang form. Okay. Makikita natin, maganda rin ang execution ng kanyang pull-up bars or chin-up bars, no? So once again, Carl is our first competitor from the men's table tennis team. Okay, malakas si Carl. Isipin kasi natin, table tennis, sobrang precision, wala masyadong strength involved. Tama. Pero sa totoo lang, yung overall fitness na kinakailangan ng mga varsity athlete natin, dapat lahat ng components niyan, meron sila. Yes, correct. Okay, medyo mabagal din ang kanyang transition, ano? Yung kabagalan na ito sa kanyang transition time, I think magkakaroon ito ng effect pagdating sa dulo, no? Okay, going to the Pico section of our obstacle course. And a little misstep there sa ating alternating tires. Hey, mapapansin mo, pareho yung technique niya, katulad ng men's volleyball team natin noong nakarang episode ng malalaking steps. Pero medyo take time going down to the tire section of the vertical wall. Okay, kaya ang balance sa mga table tennis players, makikita natin. Generally, okay naman. Yes, successful. Transitioning to the last obstacle, which is our Palo Cebo climb. Okay, okay, hindi siya gumamit ng legs, puro upper body. Lakas ng kanyang upper body strength. Malakas siya. Plus, medyo may kagaangan pa ang kanyang body weight. No?
Nagkaroon ng konting problema dun sa... Okay. So, technically kasi, Sir Bert, pag i-elapse lang ang recording ng time mo, kapag ka napalo nila ng gong, ng stick, yung gong dun sa pinakaibabaw ng palo sebo natin. At itong case na to, hindi kagad niya napalo, no? Hindi tama yung proseso. Sayang. Siguro, that gave him an extra 10 seconds, no? Kahit mabilis na naakyat yung ating palo sebo. O kuya, kamusta naman run mo? Nakapagod po. Pero fun po siya. And even though mahirap, maganda po siya sa physical health kasi nakakatanggal po ng stress and then pawis. So even though mahirap, pero still fun. Yan. Oh, that's great to hear. So para sa'yo, ano yung pinaka mahirap na obstacle na naranasan mo dito sa course natin? I think dun sa first half, dun sa dips and sa pull-ups kasi hindi talaga kami ganun ka-explosive sa aming sports, sa table tennis, sa upper body. Okay. Pero kinakaya pa din. So thankful lang na natapos na rin. O sige, let's say sa training mo sa table tennis, anong obstacle naman dito yung medyo mas napadali ka because of the training and because of the, let's say, just because of your exercises there and the program? Siguro yung sa sit-up sa core and then dito din sa balance kasi hindi yung pinaka-importante sa amin sa table tennis . So my core and then my balance po. That's a footwork nyo? Yes po. Okay, great. So again, I hope you had a great time and I thank you again for your participation. Salamat. Thank you po. Thank you. Good job. Bilis mo. Okay, so thank you, Paeng, sa iyong panayam para sa ating last competitor na si Carl from the varsity table tennis team. And ang atin hong qualifiers, the top 2 best time for today's episode are none other than the 2 athletes from the athletics team, sa track and field team natin. Pero isang babae at isang lalaki. Ang best time for today's episode, 2 minutes and 6 seconds. Siya si Neil at ang pangalawa ay si Crizel naman na mayroong official time na 2 minutes and 7 seconds. So your thoughts, Sir Bert? Actually, napakagandang representation ito ng ating mga female athletes. Sinasabi lang dito na hindi como babae ka, ay nasa weaker sex ka. Titingnan natin yung time nila, less than 1 second lang yung difference. Tama. Magandang ma-highlight yan, Sir Bert, no? Kasi baka rin nagtataka yung ating mga viewers, bakit magkasama sa isang episode yung male athlete at female athlete. Gusto ho naming ipaliwanag na ang mga obstacles natin ay walang advantage sa kahit sinong gender. Yung isa hong likas na lalaki or likas na babae ay hindi ho necessarily fine-favor yung isang exercise or obstacle na ito doon sa kanilang kalinangan, no? So we want to make that clear to everyone that the obstacles that we presented in our obstacle course relay is really not advantageous to any specific gender. Hindi ko, idadagdag ko lang, no? So maraming salamat po at balik po tayo sa inyo, Yani and Paeng. Girl power talaga ang nakita natin sa episode na to, Paeng. I'm very proud to be represented amongst the strong girls. And of course, congratulations nga pala to Crizel for coming out on top in this episode. Grabe, Yani. We've seen the first 10. I'm excited and looking forward to see the next 5. We're almost there in the halfway mark. Sino kaya ang magpa-perform at maging pinakamabilis sa sports time obstacle course? Maybe next episode? Abangan! Ito ang Sports Time!